sinexually abuse nyo ba ang mga babae at mga menor de edad? At Wala ginamit nyo ba ang relihiyon para i-sexually abuse Wala sila? pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kung meron po silang mga charges na kriminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin at sasagutin sa tamang forum sa korte ng ating lupa tulad ng kinakaharap namin ngayon. Nalimos nyo po ba yung mga bata para i-sustain ang operasyon ng KOJC at Wala. para tustusan ang inyong Wala lifestyle? po kaming mga palisiya na magpalimos ang bata. O Pero walang polisiya man, pinalimos nyo ba sila? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Okay. Mr. Kibuloy, boses nyo ba yung nasa audio file kanina, yung binabantaan mo yung si Stephanie o si Pane? Kailangan po i-authenticate kasi ngayon malakas ang AI. So pero boses nyo ba yon yung nagbabanta kay Pane o kay Stephanie? It appears na parang boses ko. Pero Alright. hindi ko po ma-authenticate kasi ngayong panahon na to malakas ang AI. Okay. So, yun, ang mga akusasyon laban kay Pastor Apollo Kibuloy ay mariing pinasinungalingan talaga niya. No? Ito'y mga akusasyon sa mga miyembro niya. Kung maalala niyo, si Pastor Apollo Kibuloy, siya ang self-appointed son of God. Di ba? At anti-Trinity siya. Dahil para sa kanya, may iisang Diyos. Iisa naman talaga. Pero mali ang unawa niya sa Trinity na para sa kanya tatlong Diyos. Ang pinakabuod ng doktrina ninyo, pinakapuso, ay ang Holy Three. Hindi yun biblical. Holy One ang biblical. Kaya hinahamon ko kayo sa matagal ng panahon, hindi lang si Simbahang Katolika. May paghahamon pala si Pastor Apollo Kibuloy. Kung alam ko lang ito na naghahamon siya noong di pa siya nakulong, tinatanggap ko ito kahit online na talakayan. Iyon kung haharap si Pastor Apollo Kibuloy dahil naghahamon siya ni Eliseo Soriano at nang tinanggap, bigla namang umorong. Tatalakayin natin ito mga kapatid. May bagong inilabas na audio si Allen Stone, recorded audio, nakabusis kay Pastor Apollo Kibuloy kung saan sa audio na ito ay binanggit ang malaking apektado yung mga solicitation niya lalo na sa ibang bansa. Kaya galit at napamura si Pastor Apollo Kibuloy. Tatalakayin natin. Kumusta? Muli, ito yung lingkod ng Wendell Talimong makasama ninyo sa pagkakataong ito at huwag kalimutan para sa ating mga suking taga-subaybay na pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutan na mag-subscribe sa mga bago pa lang at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. So, may katanungan tayo dyan, no? Na pwede ninyong sagutin. Pangpito na ito na busis ng masa, no? Sa ika-6 na busis ng masa mula sa kauna-unahan, nangunguna pa rin ang no sa katanungan, ibubuto niyo ba si Pastor Apollo Kibuloy sa pagiging senador? Ngayon, ika-7 bisis na natin ito at batay sa makita nating survey ngayon, kung ibubuto nyo ba si Pastor Apollo Kibuloy, nangunguna pa rin ang no. May 92% no. Baka mamaya malagbasan ito. Mangunguna na ang yes. Antayin natin. Si Gerard Gavroso, Carmel Joseph Gumilak, si kapatid Lori Ligamadlao, si Manny Navalis dyan sa Liti, Brian Manukan, Carmel Joseph,
Kilak at Lito Escolar, no? So kayo wala bang mga kaanib si Pastor Apollo Kibuloy diyan na para mag buto ng yes? Nangunguna pa rin ang no. Ikapitong bisis na natin ito sa Pananampalataya at Katiwiran Facebook page. Si Manny Orason, si Rio Odit Vivor, si Elsa Sangyon, Elsa Yangson, Yangson pala, si Nards Laya, sa lahat ng mga suking taga-subaybay natin ngayon. Okay. Si Carmel Joseph Akela, bro, good afternoon. May tanong lang ako. Sa images ni Angel Celtiel at Judel, another ba ang gagawin dito, itapon ba? Huwag niyong itapon. Isuko niyo kung may exorcist kayo. 3 lang ang archangel na tinanggap natin sa simbahang Katoliko. Yung mga yung angel na binanggit mo, sila si Judel, Celtiel, so di yan opisyal na simbahang Katoliko, no? Kung napansin niyo yung talakayan ni lektura ni Father Jeff, binanggit niya yan na dapat isuko, walang pagkakaiba yan sa Santo Niño Palaboy, Santo Niño de la Suerte. So isuko niyo sa exorcist ninyo para ang exorcist ang mag-dispose sa naturang mga images. Okay? Sabi ni Rico Kapranka, mananalo yan. Sure kami. Tahimik lang sila dahil lalong gigibitin nila si pastor. Alam niyan ng miyembro. Tingnan natin. Si Eliseo Soriano, tumakbo noon. Si Pastor Edie Villanueva, tumakbo noon. Tingnan natin kay Pastor Apollo Kibuloy. Bakit kailangan siyang tumakbo kung ang pagiging appointed son of God ay pwedeng i-appoint sa sarili niya? Di ba pwedeng mag-appoint na lang siya sa kanyang sarili para magiging senador? Alfredo Liarinas, diyan sa Calbayog City, Western Samar. Nakapunta kami diyan, no? Si Rico, si Franca, tahimik lang daw. Si Emeline Chua Estava, sa lahat ng mga nagsubaybay. Okay, di na natin patatagalin pa. Ating pakinggan yung dating manggagawa ni Pastor Apollo Kibuloy na si Arlene Stone, no? Na humihiwalay sa naturang sikta na tutag ni Apollo Kibuloy at siya ay isa sa mga nagsusolicit daw noon. Sabi ni Arlene. At nakarating siya kahit pa sa Osamis. Sabi ni Calbron Ongnob, hindi natin yan iboboto kasi mahilig. Di ko na lang babasahin. Maria Nisi Diente. At okay. So, ito ang sabi ito ang recorded. Naalala nyo yung recorded na inilabas sa Senado, mariing pinabulaanan yan ni Pastor Apollo Kibuloy. Ito yung nilabas ni Arlene Stone. So, itong audio na to is Bisaya, no? So, I am going to translate this into Tagalog or English para maintindihan ng marami. At paki-confirm dito kung naririnig nyo or clear ba sa inyo o hindi. Okay.
Mahina. Katali. Project niya na construction project dyan sa Davao, siya ang pumipirma. Hindi daw sila Teng o hindi daw sila Ate Ingrid. Not clear po. Okay. O sige, umpisahan ko uli ha. 15 minutes itong itong recording na to. Kahit pa kaibigan o kamag-anak kung mali ang ginawa. Okay. So, ang tanan may nagtituhan, ako ang number one may nagtituhan sa mga transaksyon sa kingdom. Hindi man si King may kapirma, hindi man si Ingrid may kapirma. Restoration soul man ka. Isa lang ang board of director, ako lang ang nagpapirma sa tanan ng mga transaksyon. Mahina ang kay Pastor Apollo Kibuloy, pero dahil Cebuano kasi ito na recorded audio, isasali naman sa Tagalog ni Arlene Stone, ang dating manggagawa at nagbibinta din umano ng mga kakane noon at nagsosolicit. At nagmamasans kay Pastor Apollo Kibuloy ayon sa kanyang testimony. So, isa lang daw ang board of director. Yes, narinig po si Pacquiao. Okay, thank you, Walter. So, isa lang daw ang board of director, kundi si Pacquiao. So, lahat ng mga transaction, siya ang pumipirma. Kaya, bawat worker na pinapadala daw niya sa iba't ibang lugar, may mga goals sila at kailangan maibigay nila yung mga goals. So, let's continue, no? I will translate this into Tagalog kasi alam ko maraming mga taga-subaybay natin na hindi naintindihan yung Bisaya. So wag kayong mag-alala sa mahinang audio recorded na Cebuano dahil isasali naman ito ni Arlene Stone ng Tagalog. Sandali muna. Cebuano yan pero isasalin. Si Jang Ikia Bilyones, Bro Windel, watching from Taytay kay Inta. Lang po if valid po ba ang biniyag lang ng kaabag. Minister, kaabag nagbiniyag. Ang bawat isa sa atin, pwede tayong magbiniyag in case of emergency. Yung emergency baptism. Pero may instruction yan. Kung malapit na mabatay ang bata, pwede tayo magbinyag provided na gamitin natin yung proper formula na itinuturo ng simbahan. Valid yan pag mamatay, no? Emergency baptism. Pero may instruction yan. Pag mabuhay, dapat pabinyagan muli sa simbahan. So, yon. So, kung kaabag, una, inutusan ba siya sa parish priest sa pagsagawa ng binyag? Yon ang tanong. O saan siya kumukuha ng authority kung hindi man emergency baptism? Yun ang tanong para magiging balido. Tuloy natin. Ang utos ako hindi na iguan ninyo, ako yung kahirapan na rin. Wala na piktado po, kaya natin project na ginagawa. So sabi niya, lahat ng mga pinapadala daw niya, kailangan maibigay yung goal. Okay, basa muna tayo, use headset. Nasa vacation po kasi tayo, Walter. Pasensya na po. I will do my best, no? Para maibahagi ko to sa inyo. Nasa vacation kasi ako ngayon. I'm not at home. So I am trying my best. So ito lang yung resource na meron ako dito. So good day, Ma'am Arlene watching from Maryland. Okay. Alright, so pasensya na po ha, ipagpatuloy ko. Ang inyo lang buhatin kaya ang inyong share kada isa ka member sa grupo na amoy share ni erase na paningkamutan ninyo kung kamo magmasilumanon natutok mo ang amahan manalangin sa inyo. So ang nangyayari po kasi pag pinapadala ni Kibulo yung mga workers halimbawa dito sa US, no, may mga grupo-grupo po sila. So bawat grupo meron po silang goal. So yung mga goal nila kailangan po nilang makup up yan at the end of the day.
So ito si Kibuloy, nagalit siya kasi yung may grupo po na hindi po naka-cook up ng gold. No, kaya siya nag-cook up ng ganito. So, napaka-organized talaga yung ginagawa nila ni Pastor Apollo Kibuloy na solicitation, di ba? At sa pamamagitan ng kaniyang taktik na ganyan, yon, nakabuo sila ng mountain, yung anong tawag dyan sa Davao, no, prayer mountain na napakaganda talaga. Tuloy natin. Kaya makabalita ko mga reporter yung nakal sa kuwa na ay nagdinuang diha, na ay nagpaluya-luya, o yan na ay kanawan makuha ko yung goal. Pareha rin reportan yung Rudy Cadanza, Tagasa, Rudy Tagasa, Okay. Yung may mga grupo daw na hindi nakakuha ng mga goal, no, naiepektuhan daw siya si Kibuloy kasi nga yung goal nila, yung quota, nakaano na yan, nakatawag nito, nakakalculate na yan monthly or daily, no? At ngayon maririnig nyo from his mouth kung magkano yung daily nila na goal, kung magkano yung daily expectation ni Kibuloy from his workers, no? And I'm not going to spoil that for you guys. Example yung duha ka tao diha. Mapamasahiyan mo pa sa Amerika, na gano'n na yan pa pinuha. So yun, kung grabe ang rekomendasyon sa inyo na rin, pagparte diya sa Amerika, wako yung record, wako yung mga seller, tuyaw kayo niya mo rin tunggol, inani-ngana ang rekomendasyon. So, gitahuna ko kamo mga bunipan mga warrior, gitahuna ko kamo mga kuyaw mga warrior, parehas mo na ko, nakatutok sa mga goals na to, o yan, hindi makaulaw. So he was talking about this couple workers, no, that he was sent from the Philippines to the US to gather money through solicitation. But then hindi po nila na-meet yung kanilang goal, and that's why Kibuloy is mad. So, kamoy ating ipadalagyan dito, anong wika yung pamatahiyan mo, kung nagibutang mo sa Grabe talaga ang pag-brainwash ni Pastor Kibuloy sa mga miyembro niya, no? Dahil una, kahit nga doon sa Senado, isa sa mga nagtestigo doon sa Senado, balak niyang umatras dahil naalala niya baka totoo talaga na magiging glorified body na si Pastor Apollo Kibuloy. At pagkamatay niya, haharap siya kay Pastor Apollo Kibuloy at hahatulan siya nito. So may mga naniniwala talaga sa pagiging appointed son ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero kung ang pagiging appointed son pwedeng i-appoint, bakit di na lang siya mag-appoint na appointed senador at kailangang tatakbo pa? Tuloy natin. So pinapahiya daw siya ng mga workers kapag hindi po nila na-meet yung kanilang mga goals. Pinapahiya daw nila si Kibuloy, pinapahiya daw namin si Kibuloy. It's because si Kibuloy meron na daw siyang mga agreement sa kanyang mga contractors. Kaya ang bawat workers may nakalagay na po na dollars dito sa kanilang mga noo. Okay, pwede po pakilapit sa mic. Okay, yes, I am andito po sa mic. Thank you. All right, now let's continue. Pag nabot niya yung blackmail ko ninyo, pag yung ginahin mo, doon mo magtinutungog, pagkatapos mo uli mo, wala mo yung mga goal. Pagkatapos, pinipagsakitan ng grupo, pangitao, tinutad lang rin yung report dyan na driver niya. Nag-drive across niya sa tinutad yung mga tao para pangitao ng kanilang na Jody Tagasa kay nagtinuang. Well, So tinawag niyang animal itong isang worker na to kasi
Kasi nga hindi daw umuwi sa Gamit talaga sa recorded, no? Ang pagmumura at yung maliban sa pagmumura, yung pagbabanta. tamang oras at hindi daw nagdadala ng goal niya. Kaya itong worker na ito ay animal, ang sabi ni Kibuloy. Pero sabi ni Kibuloy sa mga lumabas na recorded audio na ito, nakabusis niya, kailangan talagang suriin dahil dami umanong mga lumalabas na lalo na sa AI, no? Artificial Intelligence. Pero kaya ba sa AI ang ganito lalo na sa Cebuano? Di po ba magiging slang yon? Oh. Ano sa palagay ninyo? Sa artificial intelligence kaya na buses ito? O sige, mag-comment kayo. Tuloy natin. Wala lang yung sila disakit, pati ako disakit ko nila. Pati yung universal joke ng sakit sa lupadala ko sila. Naiyak yung mga rekomendasyon sa kuwa na rin. Mau nang i-approve ko mga tumutulas ang kasi para makuha ito ka ng data. So, kinagagalit daw niya, he was grieving daw. It's because itong mga worker na ito na pinadala niya dito sa US, pero in return, hindi naman daw nagdadala ng goal na dapat nilang i-cook up daily. So, batay sa pahayag na ito, kung ito'y mapatunayan na kay Pastor Apollo Kibuloy talaga, eh dito papasok ng human trafficking na pinadala ang mga kaanib niya doon para mag-solicit. At doon na pagtagpi-tagpi yung mga pahayag sa mga testigo na nagsagawa sila ng piking pangangasal daw at pagdi-divorce para mag-asawa na naman ng naturang kaanib doon at magpatuloy sa solicitation. Dito sa inilabas ni Arlene Stone na dating manggagawa ni Pastor Apollo Kibuloy, maliban na may pagbabanta na batay sa audio at pagmumura, apektado na talaga ang solicitation niya. Pagkatapos sa ganun yan, blackmail ko ninyo. Hindi kong binuwangan pagkatapos yan na nagsabik na ko sa inyo. Ganang lusalit ko ninyo, kaya nakapilit po mo, kaya inyong buhatin ang inyong tanang. Nagtitiwala daw siya sa mga worker na ito, kaya niya ito pinadala dito sa US. Pero pagdating daw dito ay hindi naman daw ginampanan yung kanilang mga obligasyon. Kaya masyado siyang nasasaktan. Kaya nasya ba, pagkalidaot niyo, pagsalig na ako, na pinainani sa delikado, ang akong project, niya ako, ang nakataya. Kanang inyo ka lang ginahimo, ang ngayon mong mamataya naman. Ang ngayon mong mamatay physically, anak. Gabi, so, pahayag nito, ito, lumalakas na sa mga di naka-coop up sa kanilang target. Sabi niya, dapat kayong mamatay. So sabi niya dito, sa ganito daw mga ginawa ng mga worker na hindi maka-cook up ng goal at yung iba hindi nagsasabi, dapat daw silang mamatay. Dapat daw silang mamatay on the spot. Yan ang pastor. Pastor na sabi siya ang owner of the world at siya ang representative ni God, ni Jesus. But he is saying na dapat mamatay itong mga worker na ito kapag hindi sinunod ang goal, ang expectation nila. Kapag di ba siguro na ngayon mong mamatay physically? Natingala yan sa paghinga namin yung anong buhay mo. Nagtataka daw siya, bakit daw buhay pa itong mga worker na ito? Kasi dapat daw mamatay na sila physically. Nakapunta, nagtanggol mo, yung room na mundo ka ba? Tuminggulit sa Dakaw, Trinidad Santo.
Tagulan ninyo ang binuang ang inyong commitment pareha mo kay sa Pirawanan niya. Nagpakaroon ninyo nga 100% ang ilang commitment. Pagkaumaga kung after Monday, waray katunga ang ilang commitment na binuang sila. Kamu nagpakalit mo sa buwa nga 100% sa inyong commitment sa mga buutan mo, ang rekomendasyon sa inyo, grabe yun kayo, mo nang nagsalit ko, nagsalit ko ninyo. Oh, kaya daw siya nagtiwala sa mga worker na ito because of the recommendation of the leaders. Kaya daw sila pinadala dito sa US. Oh, pero hindi nila na-cook up yung kanilang goal, daily goals dito. Kaya karapat dapat silang mamatay. Yan na amo diya sa Amerika. Kamu'y akong isamigan kay Kunuhay Warrior mo kaparehas na ako. Mga buutan mo, mga pujaw kayo, mga agi. Pagkatapos, makatingin sa report sa Rewali, blackmail ko ninyo. Mga yawa, Kaya niya sinabi na blinakmail siya kasi takot siyang pumunta dito sa US para i-sort out itong issue na ito. Kaya sabi niya binablackmail siya kasi para daw siyang nakatali kasi nga hindi siya nakakapunta dito sa US na mula nung nangyari doon sa Hawaii. May mga kaso siya, wanted siya sa FBI. Ako ibati karon ng iyong Bisaya. Isa ka man ikaw sa kagrupo diha. Makulangan ang atong goal. Ako ang malumagana. Ako ang malumagana. So isang pagkakamali lang daw sa grupo dito na pinadala niya, siya daw ang mananagot. Kapag hindi nila nakuha yung goal, siya ang mananagot kasi nga meron siyang mga financial obligation sa mga contractor niya. Nakapaya ang akong pangalan. Nakapirma ko ang mga tuto. Nakapirma ko ang bangko. Oh, napirmahan niya daw yung mga cheque. Nakapagpirma na daw siya doon sa mga bank. No? Kaya itong mga worker na ito kapag hindi nakakuha ng goal nila, talagang nilalagay daw siya sa alanganin. At because hindi siya nakakapunta dito sa US, kaya parang nakahan-tight siya. Kadelikado sa aking kahintang na ako sa firma, may nagsalig ko sa inyo nga inyong buhaton at inyong bulaton ko ng mga workers diha. Nalitay mo sa debate karon sa mga nagpapalipag na diyan sa pag-ating hindi na mutamang sa grupo, hindi makikusa sa grupo. Sila na hinuon ang nahimo mga pamag sa grupo. Ang akong debate karon, hindi lang nako, hindi ko rin makita na yun. Pero kami ba, amot na kayo. So sabi niya, itong mga worker na ito na hindi nagbibigay o hindi nakakuha ng mga grupo ay nilalagay siya sa alanganin at hindi makita yung kanyang facial reaction pero yung kanyang damdamin na galit siya sa mga ito kaya karapat-dapat silang mamatay. Saan na nga daw binangungot itong mga to dahil hindi na-cook up itong expectation ni Pacquiao sa kanila. Pero sinundulit agad sa kanila mo. Dapat hirurong na sa gagawin ba? Dapat patay na kagaroon sa physical ba? Ikaw mo santusa ka. Dapat patay na daw sila. Grabe, ito ay courses na to. Ang ginawa na ito, no? Courses and spells. Dapat daw binangungot na. So ang nangyari nito, ito palang itong mga worker na ito ay naging involved sa siguro nagka-nobyo o nagka-nobya, no. Kaya instead na mag-solicit, instead na humingi ng pera, siguro they are spending time with who they love, no. Kaya hindi nila nami-meet yung goal. Kaya galit si Kibuloy kasi bawal nga yung magkaroon ka ng ugnayan sa opposite sex kasi nawawala yung focus mo sa trabaho na lumikom ng pera. Kaya ito, sana mamatay na daw itong mga to. Makakuha ka yun. Ikaw kay Santo, saka may yapon, rin yaw kaayo.
mo na nakunbinsi ko sa mga leader na ipadala mo diha. Pagdating siya, Okay. Kasi ito daw, itong mga to doon sa Pilipinas, dyan sa Pilipinas, mga bestseller ito at mga best solicitor ni Kibuloy. Mga money making machine nga katulad sa akin, money making machine every day nagdadala ng talagang good amount of money, kaya niya ito pinadala dito sa US, expecting na ganun din ang gagawin nila day in and day out. But then during the journey, ito po ay naging involved sa opposite sex at na in love po. At kaya siguro may mga araw na hindi po nakapagdala ng mga goals. Kaya ito, galit na galit si Kibuloy. yung italiog dito sa third Korea. Kaya nyo mga agi, lupit pa sa mga animal nga relagit ka agyo ka ng relagit ka agyo kingdom kusyo. Murag mga deliver mo, gamit kami sa tanas para mapagan. Ginamit daw sila ni Satanas. Ang ating driver red, gusto ka ninyo pagpangita sa iluha, ang mga tayo ninyo sikosikan, pagkatapos masanghao diya, magkaon kami, nagluyo pa mo diya sa mga puyan na nako diya, na para ramala sa mga masinumano. Inyong gibuha, ang ngayon yung mga matay, ano ba? Ang ngayon yung bayad na yung Grabe talaga sa galit niya, no? Apektadong-apektado. Pero isa naman ang depensa dito. Sasabihin, di naman yan tunay na busis ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayan. Ano sa palagay ninyo? Kaya, sino kaya ang matatamaan sa 2 Pedro, Kapitulo 2, versikulo 1, ituloy sa 3? Ang babala ito sa mga huwad na mga ngaral. Noong una may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayon naman, may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong tumubo sa kanila ay kanilang itatakwil. Kaya di matatagal at sila'y mapapahamak. At marami sa kanilang nahikayat na sumunod sa kanilang kahalayan. At dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay malalapastangan. Sa kanilang kasakiman, lilinlangin nila kayo sa pamamagitan ng kanilang aral na kathang-isip lamang. Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at ang pupuksa sa kanila ay hindi natutulog. Nako. Kaya si Pastor Apollo Kibuloy ba'y sa Diyos o sa demonyo? Ang daming nadala. Bakit daming nadala? Sa kanyang sekta, dami talagang mga inosente. Lalo na sa tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Huwag niyong ipalit ang tunay na iglesia. Iglesia Apostolika Katolika Romana na siyang tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Sa mga siktang tatag lamang ng tao. Sa ating katanungan kung inyo bang ibubuto si Pastor Apollo Kibuloy sa pagiging senador dahil tumakbo siya sa pagiging senador, nangunguna pa rin ang no. Ikapitong pagkakataon na ito, nagsagawa tayo ng busis ng masa para sa kandidatura ni Pastor Apollo Kibuloy. Nangunguna ang no, 92% no. So, maraming salamat sa inyong pagsubaybay mga kapatid. Hanggang sa muli, itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong. Kaya mag-ingat talaga dahil ang pagkadaya, maranasan natin sa iba't ibang paraan. Pero napakadelikado pag madaya tayo sa pananampalataya, lalo na sa mga siktang tatag lamang ng tao. Dahil nanganganib pati ang ating kaluluwa. Maraming salamat.